sabi sa akin ng magulang ko, pag nakagraduate ka ng college, pag nagkaroon ka ng diploma, makakakuha ka ng magandang trabaho, doon ka asenso. So sabi ko, kung mahirap kami, ayoko nang maging mahirap pa yung pamilya ko. So kailangan, ginawa ko yun. Nag-working student ako. So I graduated marketing, yung naging course ko nun. So nakagraduate ako. Yun, pag-graduate ko, ang hirap maghanap ng trabaho. So graduate ako, tapos nakita ko na parang, teka lang, mabagal to Hindi ko makukuha dito as an employee back then. So sabi ko, I have to have a business kasi nakita ko yung mga umaasenso talaga nagnenegosyo. So wala akong alam sa business. Yung natutunan ko sa school is nakalimutan ko rin naman. Kasi nga working student ako, so pumapasok ako doon is para lang talaga for requirement purposes lang, para magka-diploma lang, makagraduate. Meron lang ako this desire. Tapos may ipon ako. So nagtayo, binuhos ko yung life savings ko doon together with my friend. Tapos, gumamit kami ng mga credit card. Siguro, total, 400,000 yung naging gastos namin back then. So, that's 2006. Yun, in 4 years, lugi siya. No? Pero ang dami ko natutunan doon. From really, mahalin, from really having your first baby. Tapos talagang lahat pinipilit mong mag-work kahit na talagang hindi na nag-work. Kasi when you're starting a business, most people, especially mga kakilala mo, kamag-anak mo, hindi naman maniniwala sa'yo So dahil sinimulan mo na yun, ayaw mong mapaya na gusto mong patunayan sa kanila na tama yung ginawa ko kahit deep inside. Parang mali yata. Parang gusto mo na nagdadalawang isip ka na. Parang mali yata yung ginawa. Pero gusto kong tanongin si Derek. What kind of like experience mo naman, or maybe like, you know, the skills na nakuha, natutunan mo that time? Kasi again, it was early stages ng journey. Well, number one, kailangan, di ba sabi niya, persistent. Aside doon, tingin ko kailangan makapal talaga ang mukha mo. That is one. Why? Because even if yung produkto mo alam ng tao or pupuntahan ka ng tao, lalo na mga bata, mahilig mag-computer, di ba? But at the end of the day, hindi mo siya pwede iasa doon. Dapat ikaw din, ako kasi at that time, feeling ko yun yung mistake ko. Inasa ko, malapit-lapit tayo sa school. Within 10 kilometer, lalapitan ako. Doon ko siya inasa But in reality, dapat pala yun nilako ko. Meaning, dapat nag-flyer ako. Dapat pala, I don't know, door-to-door kami na sa mga bahay na flyers. Diba? There are so many ways So, dapat makapalamuka. Yun yung feeling kong natutunan ko at that time. And actually, pareho tayo ng experience Yung lugar ko kasi sa Makati, taga-poblasyon kasi ako. Sa poblasyon. Yes, okay. Taga-poblasyon ako. So, poblasyon, malapit sa City Hall. So, yun yung naging mentality ko. Sabi ko, pag nagtayo tayo ng gym dito, imagine mo, paglabas ng mga tao sa munisipyo, laki-laki ng munisipyo na yan, pupuntahan sa atin. Nangyari naman yun. Yung alam, maliit yung lugar ko Pero hindi ko siya na-market during sa time na lean hours. 7 a.m. to 4 p.m. Tama. I could have done that, no? Pero nauna yung hiya Nauna yung ano ba iisipin ng iba? Baka isipin ng iba, naghihirap na ako. Para saan pa rin magandang produkto mo kung walang nakakilala sa'yo? Or walang nakakaalam? That's right. Kanina pinag-isipan natin, ano ba yung topic or title na pinaka magbe-benefit yung mga nakikinig? And we thought about, ano ba yung mga skills you need to acquire to become a successful business owner? Tara, pag-usapan natin dito, kwento mo sa buhay. Kasamang mga folks, ilabas lahat ng tunay. Mag-relax na tayo, sober man o tipsy. Aral makukuha mo sa Life Over. Hey everyone, and welcome to another episode of Life Over Whiskey Podcast, where we share valuable life lessons and stories you can learn from over a glass of whiskey. My name is Brian. And I'm Gerald. Direk J, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi, Brian. We're back to our regular programming. At as you can see guys, mga ka-whiskey natin out there, naka-whiskey na po ulit kami. Ayan. Parang mga past 4 episodes, naka-wine tayo. Naka-wine. Medyo social ang mga posh ang mga natin Hindi, tsaka FYI lang kasi medyo health conscious sila. Health conscious. Diba? Yan. Perfect way to put it. Direk J, introduce ko na ang special guest natin for tonight. Sige, alam mo, i-introduce mo na kasi nai-excite ako sa magiging topic natin ngayon. Feeling ko marami tayong matututunan. Tayo at yung mga ka-whiskey natin out there. So guys, today, our guest
is an e-commerce entrepreneur who built multiple seven-figure supplement brands and helped many e-commerce CEOs create systems to scale and sustain their businesses. He was once called the CEO coach because of his expertise in business growth and sustainability. He also is a big advocate of the sports team culture, where employers and employees don't just work together, but win together. His mission? Help people see clearly, act wisely, and live freely. So if you're looking to scale faster, build a high-performing team, and run a business that gives you more freedom, this episode is perfect for you. Because for tonight, ladies and gentlemen, let us all welcome the CEO coach, Jason Ferrer. Maganda gabi sa'yo, bro. Thank you, brother. Direk, thank you for inviting me here. And thank you sa mga ka-whiskey. Thank you. And natuloy din tayo. Kasi last year ko mo siya i-invite, Direk. Oh. And sobrang exciting to because I know for a fact that people, especially business owners, marami mapupulot na aral sa'yo, bro. Thank you. And without further ado, let us proceed with the title of this episode. Ano ba pag-usapan natin, Direk? Kasi kanina pinag-isipan natin, ano ba yung topic or title na pinaka magbe-benefit yung mga nakikinig. And we thought about ano ba yung mga skills you need to acquire to become a successful business owner. Ayun. Ang dami ko itatanong dito. Simulan mo na. Ano bang naiisip mo dyan? Pero guys, of course, Direk, pakwento muna natin. Siyempre. Pakwento muna natin kay Jason. Saan ba nagsimula ang kwento mo? Sino ba si Jason? Bago yung Jason ngayon. Okay. So, first of all, again, thank you for inviting me here. And pinanganak ako sa mahirap na pamilya. So, tatay ko, bumbero, tapos nagka-sideline sa palengke. And then yung nanay ko naman is nagkakarinderya. So, 4 kami magkakapatid, ako yung panganay. And bilang panganay, I was forced to be responsible. No? Kumbaga, kaya kailangan kong matuto sa murang edad. What age yun, bro? Around 10 to 12 years old. So, namamalengke na ako doon. Kasama ko yung nanay ko. Sinasama niya ako saan-saan. Sa Paco, sa Divisoria. And then, from there, kahit na ganun yung buhay namin, nag-aaral ako sa private school. Kasi pangarap talaga ng nanay ko na habi niyan, pag nagka-pamilya siya, nagka-anak siya, is pag-aaralin niya ako sa private school. So, yun naman, yun nga lang, dahil 4 kami magkakapatid, when nag-college kami, nakita ko na hindi na kaya ng pamilya. And sabi, hindi na raw kaya. So, ako yung nagpresenta na mag-working student. Kaya ako nag-working student kasi sabi sa akin ng magulang ko, pag nakagraduate ka ng college, pag nagkaroon ka ng diploma, makakakuha ka ng magandang trabaho, doon ka asenso. So sabi ko, kung mahirap kami, ayoko nang maging mahirap pa yung pamilya ko. So kailangan, ginawa ko yun. Nag-working student ako. So I graduated marketing, yung naging course ko nun. So nakagraduate ako. Yun, pag-graduate ko, hirap maghanap ng trabaho. So, pero nakakuha naman akong trabaho. Most of my work is on sales. Car sales. Na-pressure ako sa sales. Pumasok ako sa call center. Kasi sabi ng kaibigan ko, sa call center daw, wala raw pressure. Yun, nalaman ko hindi raw totoo. ba? Nalaman ko hindi sa totoo. So, after that, I tried a lot of businesses, traditional businesses, from gym business to food business, no? Awan ng Diyos, lahat yung dugi. So, kung mapapansin mo, parang I keep on striving, pero hindi talaga ako nagsasucceed. And then I was invited into network marketing. Ayoko talaga kasi katwiran ko. Kaya nga ako nag-graduate ng college. Kaya nga ako tapos. Ayokong mag-networking. Para sa akin dati, cheap. Para sa akin dati, parang kalokohan lang yan. Pero wala akong choice. Sabi ko, lahat ng traditional business ko nalugi. So, let me try this out. So, doon ako nagsimula yung success ko. Yung nga lang, dahil hindi ko kontrolado yung kumpanya, maraming beses din ako nadapa. Maraming beses nagsara yung kumpanya, nagsimula ulit ako, nagsara yung kumpanya, nagsimula ulit ako. Pero patuloy akong bumabangon kasi malaki rin natutunan ko yung network marketing. Natutunan ko doon sa really leverage. Kaya nga nung pumasok yung digital marketing sa industry, sa business industry, sabi ko I could get leverage from this without actually getting people. So from there, doon ako nakapasok sa e-commerce space. Pero
curious ako direct, no? Sabi mo kanina nag-gym ka. Ganyan. Ano yung first business mo? Gym talaga? Gym. Actually, computer shop talaga. Oh. Kaso nga lang, that was 2006. Alam mo, nakakatawa kasi yung kinukwento mo, nagtitingin na kami ni Derek kasi alam mo kwento ni Derek. Okay. Nag-computer shop din yan dati. Computer shop, naging car sales din ako. Car sales din yan Tapos dati. ano yung isa, gym, ano yung tatlo? Call center. Call Call center. center. Call center. Dati Wow. pinagdaanan ko, bro. Wow. So I guess we're about the same age. About the same age, bro. Pero, so yung time na yan, you did your first business. Siguro ano tingin mo yung natulong sa'yo? Yun yung curious ako eh. Kasi Yeah. parang yun simula niya eh. Okay. Entrepreneurship Yeah. First of all, nakita ko kasi again, graduate ako. Marketing. Marketing. So, graduate ako, tapos nakita ko na parang, teka lang, mabagal to Hindi ko makukuha dito as an employee back then. So, sabi ko, I have to have a business kasi nakita ko, yung mga umaasenso talaga, nagnenegosyo. So, wala akong alam sa business. Yung natutunan ko sa school is nakalimutan ko rin naman. Kasi nga working student ako, so pumapasok ako doon is para lang talaga, for requirement purposes lang, para magka-diploma lang, makagraduate. So talagang wala akong nagamit nung pag-graduate ko na alam mo yun, na skills, etc. Meron lang ako ng desire. Tapos may ipon ako. Computer shop dapat yung itatayo namin ng barkada ko. Kaso marami na computer shop doon sa lugar namin. So sabi ko, hindi ito maganda. Mag-gym business tayo. Kasi nag-gym tayo eh. So ang una ko mentality nun, magtatayo ako ng business kasi ako yung unang customer eh. Ibig sabihin, kikita yung business kasi ako mismo yung unang kong customer. That time, yun yung akala ko. So, nagtayo, binuhos ko yung life savings ko doon together with my friend. Tapos, gumamit kami ng mga credit card. Siguro, total, 400,000 yung naging gastos namin back then. So, that's 2006. Yun, in 4 years, lugi siya. No? Pero ang dami ko natutunan doon. From really, mahalin yung from really having your first baby. Tapos talagang lahat pinipilit mong mag-work kahit na talagang hindi na nag-work. Since we have that topic of acquiring skills, tingin mo at that early phase, parang early stage of your entrepreneurial journey, what do you think yung pinaka-skill na na-acquire mo dun? Okay. First is commitment. Commitment kahit nakikita mo malaki. Yes. Actually, yun. Kasi here's the problem doon sa nagawa namin business. Maliit lang yung space. Kumbaga ano siya eh, bakal gym. Bakal gym. So, hindi siya yung malakihang gym talaga. Bakal gym Hindi siya. siya saucy gym. Hindi siya saucy. Ngayon lang naman nauso yung mga saucy gym. Anytime Fitness, di ba? Dati kasi nung time natin, bakal gym yan yung uso talaga. Like sa age bracket namin. Pero, pag medyo big time ka, fitness first. Or ghost gym ka. Yes. Fitness yeah, first. yeah, Tama. Ngayon, madami na eh. Madami na. May Yes. time na, may search Yes. na. Dami Yes. na. Anyway, So, tapos bro. commitment kasi ang nangyari doon dahil ang problema namin doon malakas lang yung gym 5 PM hanggang 10 PM lang kami 5 to 10 lang so buong araw binabayaran namin yung rent yung empleyado namin meron kami tagabantay doon so lahat ginawa namin nagbenta kami ng supplement nagbenta kami ng kung ano-ano para talagang ma-promote or kumita yung business no to the point na parang naglagay pa nga kami ng siomayan dun sa harapan ng business. Sipin mo na nag-gym pero nagbebenta ka ng siomayan. So it's really committing. How do I make this work? Kasi nandito na ako eh. Parang gusto mo talaga yung desire mo to make it work. Yung commitment. I may not have the skills, pero yung quality of being committed na sinimulan ko na to eh. So kumbaga parang ayaw mo bang mapaya na kasi when you're starting a business, most people, especially mga kakilala mo, kamag-anak mo, hindi naman maniniwala sa'yo eh. So dahil sinimulan mo na yon, ayaw mong mapaya na gusto mong patunayan sa kanila na tama yung ginawa ko. Kahit deep inside, parang mali yata parang yung gusto mo na mag-retreat. Nagdadalawang isip ka na. Parang mali yata yung ginawa Pero ko. yun yung topic, no? Gusto kong tanongin si Derek. Derek, di ba nag-gym ka din na business? Ano naman tingin mo yung parang nag-experience mo at that time? What kind of like skills ang natutunan mo? Kasi early stages din ng entrepreneurship Actually, hindi siya gym. Bala ko magtayo ng gym. It's more of the computer shop and yung call center ako tsaka yung sales. Okay. So, but I've computer shop, let's say for example, sa computer shop. yes. What kind of like experience mo naman or maybe like
the skills na natutunan mo that time? Kasi, again, it was early stages ng journey mo. Well, marami. May mga sasabihin ako, hindi ko na i-define isa-isa, but mga ilan-ilan, number one, kailangan, di ba sabi niya, persistent. Aside doon, tingin ko kailangan makapal talaga ang mukha mo. That is one. Why? Because even if yung produkto mo alam ng tao or pupuntahan ka ng tao, lalo na mga bata, mahilig mag-computer, di ba? But at the end of the day, hindi mo siya pwede iasa doon. Dapat ikaw din, ako kasi at that time, feeling ko yun yung mistake ko. Inasa ko, malapit-lapit tayo sa school. Within 10 kilometer, malapitan ako. Doon ko siya inasa eh. But in reality, dapat pala yun nilako ko. Meaning, dapat nag-flyer ako. Dapat pala, I don't know, door-to-door kami na sa mga bahay na flyers. Diba? There are so many ways eh. So, dapat makapalamuka. Yun yung feeling kong natutunan ko at that time. Number two, know when to walk away. Yun yung number two ko. Kasi parang, sometimes, the more na hindi ka nag-walk away, the more na nagbe-bleed ka. That's right. Diba? So, mas masakit ang tama sa'yo. Tama. And number three, ang natutunan ko lang rin is that whatever you put in sa business mo, treat it as if it's your tuition fee. Forget about it. Meaning, move on and then try again. Kasi, hindi pa ako naniniwala, bro, na tatanungin ko si Jason mamaya eh. Hindi pa naniniwalang ang negosyante na nagsasabing never ako nalugi sa negosyo, hindi totoong negosyante yun. That is my opinion. Yun yung sa experience ko. How about you? I totally agree with you, Direk. Kasi, imposible na walang magaling na negosyante na walang nalugi. Yes. Na hindi nalugi. Kasi, kaya ka gagaling kasi because of the failures na sobrang naranasan mo. And actually, pareho tayo ng experience eh. Yung lugar ko kasi sa Makati, taga-poblasyon kasi ako. Sa poblasyon. Yes, okay. Taga-poblasyon ako. So, poblasyon, malapit sa City Hall. So, yun yung naging mentality ko. Sabi ko, pag nagtayo tayo ng gym dito, imagine mo, paglabas ng mga tao sa munisipyo, ang laki-laki ng munisipyo na yan, pupuntahan sa atin. Nangyari naman yun. Yung alam, maliit yung lugar ko eh. Pero hindi ko siya na-market during sa time na lean hours. 7 a.m. to 4 p.m. Tulad mo, inasa ko na lang din na hindi papasok na lang yan. Kasi ang ganda ng business idea, sa buong barangay, ako lang yung gym. Yes. Doon sa area, no? Doon sa area, ako lang eh. So sabi ko, hindi, tatakbo yan on its own. Tatakbo yan on its own. Tama. I could have done that, no? Pero nauna yung hiya eh. Nauna yung, ano ba iisipin ng iba? Baka isipin ng iba, naghihirap na ako. Oo. At saka baka, nagtayo ng negosyo, tapos nalugi lang, di ba? Yes. Kaya ngayon yung sinasabi namin kanina na dapat you must learn when to walk away. Yeah. Kasi kapag hindi, the more na pa rin, maglalabas ka dahil sa pride mo na, hindi ko pwedeng tigilan to kasi baka sabihin na failure ako. Hindi, pagka talaga walk away ka na. Pag tingin mo wala nang mangyayari. Move on. Yeah. And sometimes, tama ba? I do agree, bro. And sometimes it's not even the money, but the bandwidth, the stress na iniisip mo pa na alam mo yun, kumbaga pwede nga break even yung business mo kaso nga lang yung iniisip mo pa na dagdag pa sa iniisip mo na sana ginamit mo na lang yung bandwidth na yun sa ibang opportunity na baka kumita ka or pwede mas masaya ka pa sana. Mas mag-flourish pa. Correct. What I'm getting sa inyong dalawa, just to add lang to the conversation, para saan pa rin magandang produkto mo kung walang nakakilala sa'yo or walang nakakaalam? That's right. Para saan pa, di ba? Yeah. And actually, dagdag ko lang doon, yun yung natutunan ko nung pumasok ako in network marketing. Hindi kasi ako yung klase ng tao. Okay, ito aminin ko. Hindi ko alam kung maraming tao maniniwala sa akin o hindi maniniwala sa akin dito. I don't want that time before, ayoko nang nare-reject. Kaya hindi mo ako magbibigay ng flyers. Hindi ako kakausap ng strangers. Imagine mo, networker ako, pero hindi ako ano bang ginagawa mo dito? Hindi ka nagpe-present? Nagpe-present ako. Pero yung kakausap ako ng stranger, hindi ko gagawin yun. Meron siyang, correct me if I'm wrong, bro, ha? Ito yung right term, may degrading feeling siya. Tama. May degrading feeling. Kasi nga, kumbaga parang,
pinaghirapan ko kung nasan ako ngayon, tapos ganun yung gagawin ko. Tapos ka pa. Tama. Pero ito ngayon yung natutunan ko. Dahil ang mentality ko noon, gusto kong kinakausap yung interesado lang. Ang hirap nun, di ba? Oy, pero bro, parang doon ka natuto mag-probe ng tao na profiling mo, ito mukhang tingin ko pasok sa produkto ko. That's right. Tingin ko yun na natutunan mo doon. Ito ngayon yung kagandahan doon. When I was in network marketing, sabi ko, dahil ayokong lumalapit, ayokong nagpa-flyer, sabi mo nga tama kami, degrading effect. No? I like the term. Alam mo ginawa ko? Dahil at the same time, gusto ko maging successful kasi ito na lang yung ginagawa ko. Alam mo natutunan ko yung tinatawag na guerrilla marketing na hindi ko pa alam na guerrilla marketing before, no? One time, dahil sobrang desperado na akong kumita ng pera, nasakay ako sa bus, tapos nakita ko doon sa bus, lose or gain, or kung ano man, na parang advertisement. Tapos nakita ko, 6 o'clock, 7 o'clock, napupuno yung bus, to the point na nakaganon ka na. Sabi ko, what if magdidikit ako ng sticker sa bus? Ako, pag may crazy idea ko, kumbaga all in ako doon. Alam mo ginawa ko? Gumawa ako ng parang ng sticker flyer. Siguro, mga ganito kakapal yung ginawa ko. Tapos, pumunta ako ng Ortigas. Sa Ortigas kasi, pag nag-bus ka, yan yung pinaka nakakainis na dadaanan. Kasi tumatagal doon yung bus. So, dinikit ko yun sa lahat ng bus. Of course, di ako nagpaalam. No? Kasi, di ba siya papayag? Kasi technically, vandalism yun. Dinikit ko. And you know what? Every morning, wala pang Facebook noon eh. Every morning, punong-puno ko ng inquiry, paano ba yung negosyo mo? Paano ba ako makapagsimula ng loading business? Hindi ko alam, marketing pala yon. Kaya nung pumasok nga yung online, ads pala ang tawag doon. Advertisement pala ang tawag doon. So, hindi ko alam that what I am doing is already marketing and attracting the right people kasi ayoko nga nang nare-reject. Galing, ano? So, nakalagay sa sticker mo yung loading business. Loading business. Okay. 1,500 pesos. May loading business ka na. Pwede kang kumita ng as much as, sample, 5,000 per month. Bro, empleyado may 1,500 eh. So nakita niya ganun. Imagine mo, bro. Kaya pala punong-puno yung inbox mo. Punong-puno talaga. Kasi, bro, wala kang choice. Isang oras ang biyahe mo. Isipin mo, nakaganon lang ano. May mga tao dito nakaganon ka. So yung mga tao nagiging kwarta. Alam mo yung para na puwersa ka. May monitor, may screen na tinutok sa mukha mo. Walang choice eh. Walang choice. Ipit kang ganun sa traffic. That's right. Alam mo, Jason and Brian, naka-resonate ako sa kinuwento ni Jason. Kasi I remember, nung 21 years old ako, meron ako experience na parang katulad nun sa'yo, bro. Feeling ko na degrading feeling din. Pero sa akin naman, kapatid, real estate. Okay. So, I was 21 kasi forced ako to work because my mom passed away. So ngayon, sabi ko, no one's gonna take care of me, so might as well just work. Yeah. So, at that time, bro, glamorous ako eh. Parang feeling ko, model ako at that time. So, sabi ko, hindi ako mamimigay ng flyer, ba't ako magre-real estate? Kaya lang, however, ang walang nagawa ang sitwasyon ko kung hindi tanggapin yun. Diba? You're forced. I'm forced to do it, which is the greatest blessing pala. Niredirect pala ako na universe doon. Bakit? Kasi, nagbibigay ako ng flyer sa Makati Avenue, magmula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng gabi. So yun, for in a month, siguro isa lang ang day off. Ganun yung dating culture ng real estate before. Yeah. No? Pare, every time sabi ko, shit, makikita ko ng ibang modeling friends ko, uy, si ano namimigay na lang ng flyer. Sakit nun. Yeah. Diba, big brands, may kakatiwala ka, tapos sabihin, nagbibigay ka ng flyer. Yeah. Pero alam mo, yung degrading feeling na yun, ang inisip ko, hindi, per flyer, 60,000 to pag may bumili sa akin. Tama. Well, dun sa parang ganda ng storya, di ba? Yeah. But technically, hindi naman ako nakabenta agad eh. It took me 6 months before I was able to hit the sale. But you know what's ironic? Ironic is, I wasn't able to close one sale. I was able to close one floor. Wow. So, yun yung, dun ako nakarelate sa kanya na parang, tama ka bro. I think sa mga ka-whiskey natin and low barkada, siguro yung minsan yung feeling mo na na parang degrading ba? Tama? Yeah. Nahihiya ka. It's You more, feel less Yes. if you do certain Correct. parang feeling ko pagka ganun pala, ang realize ko lang sa kwento niya, sundin mo pala yung feeling na yun na parang labanan mo siya in a way na pag every time na ma-feel mo na degrading yung work, it means na nasa tamang path ka. Yeah, Yun ang natutunan ko sa'yo, bro. Yeah. Bigla ako naka-resonate dun sa sinabi mo. Ang galing. And
Hindi mo malalaman kasi yun kung hindi mo sinubukan eh. Maaaring magkaiba tayo ng kung paano natin hinandle. Magkaiba tayo kung paano natin hinandle. Pero, nag-persist kasi tayo pareho eh. Yes. Ikaw nagpatuloy ka, ako naghanap ako ng ibang paraan. But both of that, we persisted. Kasi, I believe kaya tayo nag-persist is because wala na tayong choice eh. Yes. Kasi kung may choice, kung may choice, pareho natin hindi gagawin eh. Correct. Tama ka. Kasi wala nang choice eh. And I believe, yun yung kailangan mangyari, yung ilagay mo yung sarili mo sa wala ka ng choice, para wala ka na rin choice kung hindi mag-succeed. I like that. So, question ko ngayon sa'yo, Jason, is, paano nakatulong yung experience na yun to finally, syempre, sabi mo kanina, ibang tao yung may-ari ng kumpanya. Yeah. Tapos eventually, nagtayo ka na ng sarili mong e-commerce business. Okay. After that. Right? Okay. So, paano mo nagamit lahat ng tutunan mo na yun dun sa negosyo mo na ikaw na mismo yung may-ari? Pero sagutin mo yan sa pagbabalik ng Life Over Whiskey. And now, nandito na tayo sa pinaka-inaantay natin na segment, Karaoke King ka ba? So, Jason, in this segment, definitely we'd invite you to render a song for our ka-whiskey, mga kalobarkada natin out there. Ano bang song ang nakiisip mo? What do you have in mind? Okay. Alam mo, hindi talaga ako Kumbaga naalala ko, sabi ng asawa, pag nagka-karaoke, yung sabi sa akin, mag-present ka na lang. Kumbaga mag-present ka na lang. Sabayan ka na lang namin, bro. Sabayan ka na lang namin. Okay. Anong naisip mo kanta? Siguro na lang. With a Smile ng Eraserhead. Oh, nice. Bro, alam mo naman. Siyempre. Doon tayo sa pinakaumpisa. Yan. Sige ba? Isa pa. Okay. Sige. Mukhang dito masisira ang karir ko Hey, baby, don't be scared of the things that could go wrong along the way. You get by with a smile. You can win everything, but you can try. Baby, you don't have to worry, 'cause there ain't no need to hurry. No one ever said that there's an easy way. When they're closing all their doors, they don't want you anymore. This sounds funny, but I'll say it anyway. Girl, I stay through the bad times, even if I have to fetch you every day. I get by with a smile. You can never be too happy in this life. Tan 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 tan. Alright, thank you so much. First time niyo po narinig si CEO Coach Jason Ferro na kumanta, di ba? Sa content. Ikakat yata natin. Pero bro, ano ba ang top 3 qualities mo as a person? Yan. Okay. Number 1, especially for me, business. Okay, actually, I was on a table. Tapos I was asked, anong sports mo? Ako kasi basketball, ako badminton, ako tennis. Alam mo, sa totoo lang, doon sa table na I felt weird. Kasi wala akong sports. Anong hobby mo? Wala akong hobby. Tapos doon ko na-realize that I just love business. That for me, business is a game. Business is a sport. That's why, mas na-excite ako. Actually, mas na-excite ako kapag pag may mga challenges. And for me, the number 1 quality na dapat meron ng isang negosyante, dapat competitive ka. Competitive, okay? So that's, you can say, ikaw competitive ka. That's I am. Especially in business. Pwedeng, and I've heard this from Will Smith na hindi ko makakalimutan. Yun yung naging mentality ko, which is, if both of us get on a treadmill, it's either I win or I die. So yung ganong klaseng competitiveness. Yes. Because
again, business is a game. It's a game that you're competing. Yeah. I know yung mga quotes ngayon that there's gonna be collaboration. Of course, you're gonna be collaborating. Yes. But at the end of the day, for you to win, kailangan manalo ka. Correct. Kailangan manalo ka. So, for me, I'm a very, very competitive person. Yeah. What's the second one? The second one is you have to be committed. Committed, okay? Dedicated. That's right. Kasi, when you say commitment, you don't do it just because it's convenient. You don't do it kasi you feel like it. So, commitment is kahit na ayaw mo, gagawin mo pa rin. Kahit tinatamad. Sa totoo lang, sa lahat ng negosyante man o hindi na nanonood nito, if you are committed into something, hindi naman all the time masipag ka. Hindi naman all the time motivated ka. Diba? Kasi sa totoo lang, motivation nga, it's a feeling. Uy, motivated ako, inspired ako. Pero do you do it even if you don't feel like it? Agree. Number three. Number 3 is you have to be responsible. Kasi minsan, kahit gaano ka committed, sasablay ka, magkakamali ka. Tao ka lang eh. And sometimes, yung akala mong tama, mali pala. Doon sinabi mo kanina, you have to be responsible to walk away. Yeah. You have to be, kasi mas maraming, hindi lang ikaw, pati yung pamilya mo maapektuhan. So, you have to be responsible on your actions. Yeah. Own it up. No? Kumbaga, lunukin mo kahit na mahirap, kahit na kailangan mo lunukin yung tingin sa'yo ng ibang tao. Kasi pride mo. And I believe, yun yung pinakamahirap sa lahat pag nakaabot ka sa, parang sabi mo, kanina, teka lang, model ako eh. Di ba? Kasi nangyari sa akin yan eh. When nung network marketer ako, first car ko, BMW eh. After that, nagkaroon ako ng Jaguar eh. So, syempre, nung nakikita ng mga kakilala ko, kaibigan ko, uy, si Jason naka-BMW. Uy, naka-Jaguar. Tapos makakasabay ka sa jeep. Uy, ano na yan sa BMW mo? Sabi sa akin, Jaguar. Saka yung, di ba naka-Jaguar ka? Nakita ko yun pinapagawa ko. Ang sakit nun. Ang hirap. Yun yung pinakamahirap tanggapin. Pero I believe that's really owning up to your mistakes. Owning up na nagkamali ka. Owning up that there are really times na pwedeng nasa taas ka ngayon at pwedeng bumagsak ka. Kaya nga, nung umakyat ako, is talagang una kong ginawa is to really secure na hindi na ulit siya mangyari. Aminin mo kapatid, no? Mahirap naman umakyat eh. Yeah. Pero ang pinakamahirap to maintain that position. Yes. That is the hardest thing to do. Yes. I agree. I totally agree. It's not about achieving, it's about maintaining it. Correct. Yeah. Same as with body. Feeling That's ko right. nakuha mo rin yan sa, being mag-bodybuild ka. Let's say, for example, if you're into fitness, how do you maintain your body? Yes, you can be jacked and ripped. Yeah. Pero ang tanong, how do you maintain long? that? Yes. Diba? Yun eh. That's the question. Yes. Kaya I really admire, business people kasi hirap yung nakasustain mo. Para artista din, di ba? Yes. Pag sikat ka, kunyari, kahit tumanda ka, may pangalan ka pa rin, mahirap yun, ha? Hindi siya madali. Secure your Correct. future. I totally So, agree. being competitive, being committed, at last is being responsible. Galing. Kwentong mental health. So, ikaw, kamusta ang mental health mo? Brian? So, ito, ang lifeguards natin, Jason. Simple lang naman to. Again, you need to just choose one card. Okay. Yung brown face-up card, ito yung mga questions. So, you just choose one. Okay. And then, read it out loud sa mga kawiskin natin. Okay. And just simply answer. Alright. After answering, flip natin yung card. Check natin kung ano yung payo sa'yo ng lifeguard. Alright. Ayan. So, pili ka na. Okay. Sige. Kahit ano. Sige. Yung tingin mo, napupusuan mo. Yan. Sige. Anong tanong sa'yo ng lifeguard? Okay. Kapag may pinagdadaanan ka, sino ang unang naiisip mong kakampi mo? Uy. Sige. Anong sagot? For me, it's God. No? Kumbaga, not to be spiritual, but it really is. Kasi I've been to a lot of shit. Pero talagang, and sometimes even ako, hindi ko nakakampi yung sarili ko. Kasi sa sobrang dami kong pagkakamali, to the point na ako mismo sinisisi ko yung sarili ko. And doon, yung nangyari sa akin, yung mga tough times ko, sinisisi ko yung mga mali kong nagawa, yung mga mali kong naging desisyon. Pero nung nakita ko yung word, yung nakita ko yung mga promises, siya hindi naman niya ako sinisisi.
So people could blame me and I could blame myself. But God does not blame me. Wow. Ganda. Tignan natin, ano bang pinayo sa'yo ng ating lifeguard? Flip mo na. Halika dito, di natin sila bati. Yung mga umaaway sa'yo. Ayan. At least may kakampi ka. Si lifeguard. Yeah. Ayan. And we're back at Life Over Whiskey. So, Jason, ang tanong namin sa'yo is, paano mo nagamit yung mga natutunan mong skills nung ikaw na mismo nagtayo ng sarili mong negosyo? Okay. Ako ang natutunan ko is to really, ang asahan mo sa business mo is yung sarili mong sistema instead yung ibang tao. Kasi nga, yun nga hindi ko kontrolado. So, nung tinamaan ako ng pagbabago ng sistema ng kumpanya, ang nangyari ngayon is naapektuhan ako. So, ngayon with my business, I started my business with direct-to-consumer. Meaning, kami mismo yung nagbebenta sa customers. Meaning, kami mismo marunong kaming magbenta. May proseso kami on how to sell. We advertise, we convert the sales, tapos we deliver to the customer. Ngayon, dahil kaya namin magbenta on our own, tsaka kami nag-open ng distributorship. So, compared to other companies na nag-offer ng distributorship, sila, they have the product, tapos they look for distributors. Wala namang problema doon. Pero kami muna yung unang nagbenta. Ibig sabihin, yung produktong bumibenta. Tinest mo muna. Tinest muna namin. So, yung mga distributors, hindi masasayang yung oras kasi tested na yung product. So, yung mga distributors namin, talagang kumikita sila. Kasi for example, pagpasok ko na sa market, may customers na may demand na. Pero kapatid, ilang taon ka nung medyo nakaramdam ka na ng financial freedom or success? Kasi from what I'm getting from your story, ang buhay mo is roller coaster. That's right. Oo, di ba? Parang pumalo ka ngayon dito, naging network marketing ka, okay ka na. Yes. Biglang syempre yung company nag-flop. Yes. So you have no choice but to also dive, right? Yes. So akit ka na naman ulit for whatever reason. Kailan mo naramdaman na, oy, medyo ako na si Jason Ferrer. Kumbaga yung made na. I feel like hindi pa naman CEO, pero yung alam mo na parang okay, may savings medyo na. nakakaluwag-luwag ka diba, na. Tipong, I want to go out of the country, I can. That's right. Ganon. Okay. Kailan? Bago nangyari yun, may matinding dagok muna nangyari sa akin. First time kong makatanggap ng tawag sa isang bangko na hindi na hahatakin na raw yung sakyan ko kasi hindi ko na kayang bayaran. So this is 2018. And this is just 2018. Okay. I only have 50,000 pesos. Tapos 30,000 yung bayad ko monthly dun sa sakyan ko. So pag binayad ko yung 30,000, matitira sa akin 20,000. Correct. Wala ka ng backup plan. Wala backup plan. That was May. At that month, at the end of the month, kailangan ko nang bayaran yung tuition nung dalawang anak ko. I have 2 kids back then. Technically, I just have to anchor on that. Did you realize what he said? Technically, hindi siya 20,000 up. He is, how much is your car? 30,000. 30,000. No. I know, pero the price of the car. 1.5 million. So technically, kung may nahulog man lang siya doon 30%, he is negative 1.2 million pa. Can you imagine? Ganun yung pinagdaanan niya. Hindi lang yung 20,000. Isipin mo mas malalim pa doon, bro. Anyway, tapos bro. Tapos sumubay pa yung tuition fee ng anak mo. Exactly. So, ngayon, dahil doon, meron akong yung mga dati kong downline sa network marketing. Tapos nalaman ko anong ginagawa nyo. Sabi ko, ito, nagbebenta kami ng ganitong product. We're earning 1,000 a day. Pag desperado ka na, lahat ng pagkakakitaan, aalamin mo Talaga, paano yung ginagawa yan? Yung tinuro mo sa akin, yung Facebook ads. Yung tinuro mo sa akin, yung online. So, taga lang. Ako yung nagturo. Pero sila yung kumikita. Pero kayo yung kumikita. Tapos sabi ko, ito pa. Remember, ang problema ko, bangko, 30,000. 1,000 pesos ang kinikita nila per day times 30. Uy, solve na yung problema ko. Sabi ko parang parang sabi ko, like, Bob, sabi ko, blessing to Sabi ko, sige, paano ba yan? Sinubukan ko. And the company started ng 2016. Hindi sila lumipad. 2 years na. Nung pumasok ako dun sa company, in a span of 6 months, dun ko naranasan yung sinasabi mo na parang mukhang ito na yun. Kasi that time, hindi na ako umasa sa ibang tao, hindi na ako umasa sa kumpanya. That time, I built na my own company. And yung kumpanya na yun, hindi pa naman talaga siya yung sobrang laking kumpanya. Pero nagkaroon na ako ng mga empleyado. Wow. Nagkaroon na ako ng...
And natutunan ko doon is that pag ready ka na pala doon sa blessing, madali na yung success. So all this time na nararanasan ko, nire-ready lang pala ako. All this time na nararanasan ko para ma-acquire yung skills na kailangan ko, para ma-acquire yung quality na kailangan ko. Kasi nung ready na ako, lumipad na lang yung success. Wow. Alam mo, brother, syempre, no, yung mga audience natin, mga ka-whiskey natin, or any people who's watching right now, syempre, ang nakikita nila, yung kwento mo na dating nahirapan, nagkaroon ng pera. Pero hindi nila nakita talaga yung proseso nun eh. Yeah. Diba? Yeah. So ngayon, ang gusto ko lang, hihimayin ko lang yan ng konti. Sure. Like, eto, syempre nag-network marketing ka, tama? Yeah. Syempre, whatever skill that you have acquired from that company or any other job, that made you who you are right now. That's right. Correct. But of course, may mga adversities along the way. Yeah. So for example, bro, paano yun if the company flopped? Syempre, there are some people who invested in you. That's right. How do you redeem your name? Diba? Okay. And how do you cope up with that adversity? Kasi parang hindi madali yun. And I'm sure they're also thinking of that. That's right. Can you share, pare? And I'm sure may mga ka-whiskey tayo dito na naranasan nila yun to the point na nagalit sila doon sa industry or may mga nakilala nga ako nasira yung buhay nila. Yeah. Okay. So ako, first of all, I don't promise people na ako yung magpapayaman sa kanila. It's always a partnership. It is an opportunity, pagtutulungan natin. Ngayon, nag-fluff yung company, hindi ako yung may kasalanan. Hindi ako yung may problema doon. I will still help you kung papaano, pero wala talaga akong magagawa. So, ako doon, number one is vulnerability. Okay. Authenticity. Ito talaga yung nangyari. Wala tayong magagawa. Ngayon, meron akong nakita na pwede natin gawin and it's up to you kung gagawin mo din. Pero kung ayaw mo talagang gawin, it's because pwedeng, sa totoo lang bro, may mga nagalit sa akin. May mga sinisi ako. Kasi di naman siya sumali dahil sa kumpanya. Sumali siya dahil sa tiwala. Yes, That's right. yes. Dahil sa tiwala na sa akin. Yeah. And para sa akin, that's the price of success. Correct. Na may mga bagay talaga na kahit na unfair, is kailangan mong lunukin. Kahit na hindi ikaw yung gumawa, kailangan mo maging responsable. Correct. Pero would you say na naisip mo rin ba na at some point, it's a mutual agreement? So meaning, as an investor, alam mo rin dapat pinapasok mo. Did you ever think that way? Or ang mentality mo, inisip mo lagi na kasalanan mo dahil nag-invest sila sa'yo? Paano yung naging mentality mo of handling your customers? 50-50. Depends on the situation. I mean, 50-50. Number one, tama ka. Dapat alam nila na yung pinasok nila, it's actually a business opportunity. It's not even an investment. Yeah. So may risk ka talaga na involved. May risk ka talaga. At may effort. Yeah. May time na kailangan gawin. And may risk kasi nga nagsara nga. Okay? Number two, sinisi ko rin yung sarili ko. Kasi kung hindi ko naman inintroduce sa kanila, hindi naman nila ito malalaman eh. So, may pareho yun naramdaman ko. Pero, more on sinisi ko. Kaya nga, to the point na nung nalaman ko yung e-commerce, sabi ko, hindi na ako papasok sa network marketing kasi ayoko na yung feeling na nasisisi ako ng tao. Back then. Pero bro, you guys would agree. I mean, marami naman din tayong makakilala sa industriya ng networking. Depende if the networking company is really reputable. That's right. Kasi may mga iba naman na maayos talaga. Diba? That's right. Like, may local, may American companies ako na narinig. Like, lalo yung sa mga oils, mga essential oils na MLM ba tawag dyan? Yeah, MLM. Yes. May mga maayos naman eh. Yes. It's more of yung siguro yung iba lang nagkakaroon ng stereotyping dahil sa bad experiences. Correct. And I always believe in the industry. And I believe it's not really the industry's problem. Just like any other businesses, nagkakaroon ng problema yung may-ari. Ang kaibahan lang sa MLM, syempre, maraming taong nadadamay. Correct. So it's not really the industry. It's actually pwedeng nagkamali lang talaga yung may-ari. Diba? Kasi ako, nagtayo ako ng company, nag-build din after that, even after that heartache, nag-build din naman ako ng mga MLM company ko din eh. Kasi nakita ko yung naitulong niya sa tao. So, after nung sabi ko na parang I hated the industry, after that, bumalik din ako kasi nakita ko yung naitutulong niya sa tao, yung training, at the same time yung opportunity. At saka nakakatulong naman talaga. May tanong ako sa inyong dalawa. Tanong ako,
Sa tingin nyo, I'll start with you para sa siya yung next, okay? Sa tingin nyo, ang isang sikreto ba sa pagiging good business person or businessman or entrepreneur is meron kang good customer service? Tingin nyo, do you agree with that or hindi? Or can you expound more why kung ano man yung sagot mo? I think if to a certain degree, yes, as long as reasonable. Siyempre, importante din na may after sales ka na service and to make the customer, the client feel that they got their money's worth. Yeah. Pero kung sobra na, okay na, parang for me, I still need to set boundaries kasi syempre, I need to also cater for other people as well. And also protect the company's interest. And protect the company's interests. Yeah. How about you, bro? Well, ako naman, natanong ako nito. Ano mas mahalaga? Customer satisfaction o customer loyalty? Ba, okay yan. Okay. O, sagot mo. Di ba? Ano mo sagot ko noon? Ang sagot ko noon, customer satisfaction. Kasi kailangan satisfied yung customer eh. Pero doon ko natutunan na mali yung sagot. Mas mahalaga pala yung customer loyalty. Bakit? Customer will not always be satisfied. There are times magkakamali ka naman talaga. That's a good take. Ang ganda nun. There are times I mean, all businesses nagkamali naman eh. Yeah. Correct. Di ba? Kung baga pwedeng napakasarap ng pagkain mo, kaso nga lang, pwedeng yung raw materials mo nagkaroon that day, nagkaroon ng problema or sumablay yung tao mo. Tapos may na-serve, hindi maganda. How do you handle? Doon papasok kayo yung customer service. Tsaka, alam mo, relating to the food, di ba? Pag meron kang lagi binabalik-balikan, di ba? Loyal ka eh. That's right. Diba? Tapos mapansin mo talaga na tatanong yung waiter, nag-iba kayo ng karne, no? Kasi na, alam mo eh. You're loyal to the place, in this case, the restaurant. And you notice, and you just recognize and acknowledge. Correct. So, I mean, for sure, at that time, you're not satisfied, but you still like to go to that place. Depende yun sa kung paano i-handle yung sinabi mong feedback. For example, nag-complain ka na, parang iba yata yung lasa nito. Iba ata ang lasa nyo ngayon na. Yeah, diba? Medyo ata ngayon na, medyo malapot ata. Something like that. Or hindi ko gusto yung consistency or what. Pero sinabi na sa'yo, sir, kasi ganito po yan. Pinaliwanag sa'yo na maayos. Okay, so maaring kailangan kong baguhin ngayon yung expectation ko as a customer kasi naiintindihan kita as a business owner. Pero kung hindi siya na-handle ng especially complaints, hindi siya na-handle ng maayos, dun nawawala yung mga customers mo. Nawawala yung loyalty. That's right. Pwedeng hindi ka palaging satisfied. Pero you can even ask people, relationship na lang, brothers. Hindi naman laging satisfied yung partner mo sa'yo eh. Tama? In what way? Tulog na lang tayo, Han. The joke lang. There's a lot of, diba? There's a lot of reasons eh. Pero, kung napag-uusapan nyo ng tama, di ba, pwedeng, for example, nangako ka, sabi mo magde-date kayo. Di ba? There are times that may mga bagay kang kailangan, okay na ba, unahin ko muna to? That time, di siya satisfied. Pero kung naipaliwanag mo na maayos, tapos nag-make up ka naman, nandun pa rin yung loyalty. Pero alam mo, ano lang, no? Usually, nagbibigay kami takeaway pag dulo na lang conversation. Pero ngayon, gusto ko lang siyang ibigay kasi ang natutunan ko kaagad sa usapan lang natin ngayon is that number one, mas importante ang loyalty kaysa sa satisfaction. Which is, brother, mic drop yun. I like that mentality. Number two, na-realize ko rin na sinuggest ko rin, di ba, good customer service. Yeah. And then, alam mo, number three, eto talaga hindi pwedeng mawala sa mga magninegosyo building relationships. Okay. Alam mo, kailan ko lang ito natutunan? Did you know that success, actually in anywhere, not just in business, the ultimate foundation of success is relationship. Bakit? Para maging successful, business na yan, total yung pinag-uusapan natin. Yung success mo sa business is depende sa quality and quantity ng relationship mo sa customers mo. Yung success mo sa business ay depende sa quality ng relationship mo sa suppliers mo, sa mga empleyado mo, sa mga partners mo. So, if you don't have that good relationship with them, then sigurado hindi lalaki yung business mo. Tama. Pero para makuha mo yung relationship, kailangan merong trust. Para makuha mo yung trust, you have to keep your word. Tama. Ganda. Ganda no, na.
Tandaan niyo yung sinabi niya, ha? Word of honor. Keep your word. Pero, Bri, I want to ask you, what did you learn dito sa ating topic? Honestly, there are faces kasi, especially for ating mga ka-whiskey, mga ka-low barkada out there who may be on the fence. Should I do business? Alam mo yun? Or gusto ko ba talagang to be responsible around my success? Right? Or should I just be an employee? Okay lang din naman. Walang masama. What I'm learning is there are phases in life where, especially in your entrepreneurial journey, where you need to determine ano yung makukuha ko dito and be discerning what will be my next steps or my next mga action plan that I'm going to do. Hindi ibig sabihin na yung sinimulan mo, yun na yun. You based on the kwento ni Jason, yung being committed niya, nakatulong yun mga bits and pieces na yun yung mga skills na acquire niya to get him to where he is today. And I feel like I'm learning a lot. Kasi I feel like as infancy stage pa lang din ako ng being an entrepreneur. So marami rin akong natutunan with other people just like you guys. So sana marami kayo napulot. Ako sobra, as in mga qualities na yan madadalin ko sa journey ko rin as an entrepreneur. How about you, bro? Anong ba na-realize mo or maybe pumasok sa isip mo na resonated with you on this conversation natin? Ako, mga na-realize ko ngayon is that kailangan mong daanan yung mga hardship to prepare you to what's coming. Kasi kung hindi ko dinaanan yung mga hardships na yun, baka wala ako kung nasan ako ngayon. And until now, I still have hardships na dinadaanan. Kasi naniniwala ako na may mas malaki pang parating. Yeah. And I think whether it's gonna be business or employment, kasi sa totoo lang, 99% nga nagnenegosyo nga, nalulugi Pero may mga empleyado nga na yumayaman Ginawa kang partner ng may-ari, ginawa kang CEO, ginawa kang vice president. Di ba? Hindi ganun kalaking responsibility mo. Pero ano man yan, whether you are an employee or whether you are a businessman or you are a celebrity, it's really having that resilience na ituloy mo yung pinangako mo sa sarili mo. Yeah. Galing. Ako, if may I add sa takeaway, no? Ang takeaway ko, to anchor with what you said, di ba sabi mo parang kung nasan ka man ngayon, it's because of the things na nangyari sa'yo. And along the way, I'm pretty sure, like ako sa akin, with all of us naman, betrayal, sabi nila, is normal, lalo na if you're a business person. Everyday daw, lagi may magbe-betray sa'yo, sabi nila. Diba? But you know what, in reality, I just heard this yesterday, there's no such thing as betrayal. Yun yung learning ko. You wanna know why? Because, babalik lang ako doon sa sinabi mo, kailangan mangyari yun Yeah. Kasi kung hindi mangyari yung betrayal na yun, hindi ka ngayon si Jason Ferrer. Who you are. Yeah. Diba? Yeah. Yung payo mo, naalala ko tuloy na, alam mo yun, yung mga pinagdadaanan mo, kasi siyempre, ako, bago-bago pa lang ako. It's meant to happen para dumating yung mas malaking blessing. That's right. I totally agree with that. Jason, saan ka ba nila makikita? Okay. So you can find me in TikTok and Instagram at the Jason Ferrer, or in Facebook, official Jason Ferrer. And I also have a company that helps people who want to start their own e-commerce journey. So we have products, complete trainings para talagang masimulan. So if you are an employee or naghahanap ka ng pagkakakitaan on the side, and also existing e-commerce entrepreneurs na nahihirapan sa ginagawa nila, that's what we do. Kahit may product na sila. Kahit may product na sila. Okay. And I also do consultation. So I have consultation. Actually, meron akong wild idea na ginawa this first quarter of the month. I have the session called Ask Me Anything. Okay. So these are from few e-commerce entrepreneurs na pinik ko. Tapos they can ask me anything. Tapos binigyan ko sila ng mga advices. Useful insights. Yes, it's actually a free coaching na ginawa ko sa kanila to a few na ginawa ko, and lahat sila sobrang natulungan nun. Yeah. So imagine having that, and
Yun. So, if you are having challenges with e-commerce, with business, because I always believe that all businesses are the same. No? Exactly. So, para siya, pag na-crack mo na yung formula, basically, you just need to apply it. Yeah. That's right. Pero at least before lang natin i-cut to, no? May isa lang akong tanong sa'yo. Okay. Tanong sa'yo. Kailangan ko itanong to, bro. Okay. Kung tatanggalin natin lahat sa'yo ngayon. Okay. Your asset. Yeah. Everything. Car, house, Yeah. condos, Money, whatever. company. Business. As in, back to zero. Yeah. You think you can still achieve it now at your age? Ngayon kita gagawing zero ulit, ha? Okay. Tingin mo ma-achieve mo ulit? Yes. Why is that? Okay. Why? Because ang naging focus ko, hindi naman yung opportunity. Along the way, always invest in myself. Kaya nga, I always look for mentors talagang, dahil I want to, kasi sa totoo lang, yan ang inisip ko ng COVID. What if maraming problema sa Pilipinas, kailangan ko lumabas ng bansa, how do I have that, hindi na financial freedom eh. Ang tawag na doon is financial confidence. How do I have that financial confidence na kahit dali mo ko sa China, kahit dalhin mo ko sa ibang bansa, kahit dalhin mo ko, is kaya kong bumuo ulit. Of course, it's gonna be hard. Without connections, without the money, it's gonna be hard. Pero naniniwala ko, basta wag mo lang tanggalin yung pamilya ko. Naniniwala ko na kaya ko ulit bumangon. Na-build mo na yung intrinsic value mo. Yeah. As a person. Ang galing. Galing. Ang galing. And lastly, utak o puso? Okay, in business, kung utak or puso, utak. Why? Because business is a vehicle to get you from point A to point B. So if it's a vehicle, para i-drive mo yung vehicle, hindi naman puso yung ginagamit mo eh. Utak yung ginagamit mo. And that's, most of the entrepreneurs is that they get too attached to what they want. They get too emotional to what they want, to the point na naging mali yung mga decisions nila. Yeah. Kung inuna mo utak, mas makakapag-isip ka, mas magiging strategic ka. And because of that, mas matutulungan mo yung mga tao na mahal mo. And with that, thank you so much for listening and watching. Thank you so much, Jason. We will see you guys on the next episode. Cheers! Podcast na naman with Gerald at Brian. Aral lang pulutan sa inuman at kwentuhan. Pinagsamang veterano, parehong talentado. Ihanda ang may katbaso sa lames at intablado. Big Eyes Production.